Magandang araw mga kakwentuhan! Tara na tunghayan at pakinggan ang isa na namang panibagong kwento na siguradong magbibigay kilig, inspirasyon sa buhay at mapupulutan ng aral. Kwentong pinamagatang Blueberry Cheesecake. Wala na sigurong mas tatamis pa sa pag-ibig na hinubog ng panahon at pinatibay ng mga pagsubok. Ang pagmamahal daw ay isang bagay na hinding-hindi mababago kung may tiwala ang isa't isa. Strong emotion ngang masasabi ang pagmamahal sapagkat pag ang tao nagmahal ay handa itong gawin ang lahat. Patunay ang nararamdaman at ipaglaban ang taong minamahal. Ngunit kaakibat din ng pagmamahal ang pagsuko, lalong-lalo na kung maraming bagay ang masisira. Happy birthday, Ma! Bati ng kanyang anak. Mabilis siyang binigyan nito ng mahigpit na yakap at halik sa pisngi. Mabuti na lang ay laging maganda ang bungad ng umaga sa kanya dahil sa anak nito na si Elias. Salamat anak! Aniya at hinalikan ang noo nito. Kinilig pa ang 5 taon na anak sa ginawa niya bago tumakbo papaalis. Nahihirapan pang bumangon si Anika sa kama dahil may iniinda itong sakit. Ma, bigay po ni Lala. Masayang sabi ni Elias at inabot sa kanya ang nakaplastik na pansit. Utang po sana ako pero binigay niya na lang. Sabi ko po kasi birthday mo eh. Dagdag pa ng anak. Ginulo niya ang buhok nito at ngumiti ng matamis dito. Pinagsaluhan nila ang pansit bilang almusal sa araw na iyon. Tumating ang hapon at hinayaan munang makapaglaro ni Anika ang anak sa labas kasama ang mga kalaro nito. Hatak-hatak ni Elias ang sako ng basura ng kanilang kapitbahay. Naging ugali na rin kasi nito ang pagtatapon para may pera siya kahit papaano. Pagkatapos niyang maibalik nang walang laman ang sako ay ibinilang niya ang bayad noon kasama ang kanyang ipon. 2 0? Tila nahihirapan niyang alalahanin ang sunod na numero. Nag-uugas na rin siya ng kamay bago mapakamot sa ulo. 200! Masayang sigaw niya. Dali-dali siyang umalis sa barangay nila kasama ang kuya-kuyahang si Migo. Sinamahan siya nito upang bumili ng handa ng ina, ang paborito nitong blueberry cheesecake. Gusgusin man ay nagawang pumasok ng 2 sa loob ng bakery. Nagpatulong naman si Elias para mahanap ang paboritong cake ng kanyang ina. 450? Gulat na sabi ni Miko habang tinitignan ang presyo. Bakit po kuya? Nagtatakang tanong ni Elias dahil hindi siya pamilyar sa numerong iyon. Kulang yung dala natin. Mahinang usal na lang ni Migo, halatang dismayado sa boses nito. Napanguso naman si Elias. Malaki po ba yung kuya? Paano po yan? Walang handa si mama? Bumagsak ang balikat nilang 2. Sinubukan din nilang kausapin ang tao doon ngunit bigo sila. Pasensya na mga bata, kulang yung pera nyo. Wala kayong mabibiling cake dyan. Sabi ng ginang at mas lalong nalumo ang mga ito. Baka naman po may pandagdag ka ate. Pagpupumilit ni Migo. Paborito po kasi ni nanay yan. Birthday niya rin po. Pagmamakaawang dagdag naman ni Elias. Inirapan lamang sila ng babae. Akmang lalabas na doon ng mga bata nang biglang humarang sa kanila ang malaking bulto ng kung sino. Dahan-dahan pang inangat ni Elias ang tingin sa lalaki dahil may kataasan ito. Ako na magbabayad. Kawawa naman ang mga bata. Gawin mo na ring 3 at pakihiwala yung isa. Mahabang sabi nito. Tila nagliwanag naman ang mukha ni Elias at mabilis na niyakap ito. Hindi malaman nito kung bakit hinayaan niya lang ang batang takip siya nito. Tila wala siyang nararamdaman na pagkairita dito. Matapos maasikaso ang cake nila ay sabay-sabay silang lumabas. Inalok na rin niya ang mga bata na ihahatid sila.
Mabuti na lang ay pumayag ang mga ito at pinapanood niya pa nga sa salamin kung paano magkaroon ng mangha ang mga mata nito habang nililibot ng tingin ang sasakyan at sumisilip sa bintana. Maya-maya naman ay nagtanong sa kanya si Elias, "Bakit niyo po kami nilibre?" Nagtatakang tanong nito. Saglit siyang napatigil at tinignan ito. Dahil aniya at napalunok. "Dahil kagaya niyo, may selebrasyon din ako." Mahina niyang sabi. "Talaga po? Sino po may birthday sa inyo?" Masayang sabi ni Elias. Mukhang excited naman itong malaman ang sinabi ng estranghero. Malalim naman na bumuntong hininga ang pinakawalan ng estranghero bago muling nagsalita. "Kaarawan din ng nobya ko, kaso matagal na din siyang wala." Bakas ang lungkot sa boses ng lalaki. Matagal na siyang pumanaw dahil sa aksidente. Dagdag pa nito bago tumikhim. Ilang minutong natahimik ang biyahe nila hanggang sa marating nila ang harapan ng bahay nila Elias. Pinagbuksan niya pa ito ng pinto at tumakbo naman ang bata papasok ng kanilang tahanan. "Tara po, sabay ka na po sa amin mag-celebrate. Matutuwa po si Mama dahil may bisita po kami." Alok naman ni Elias. Inilahad pa nito ang kanyang mga kamay. Hindi maintindihan ng lalaki ang sarili dahil hindi siya nagdalawang isip at tinanggap iyon. Tila may tiwala siya sa dalawang bata. "Ano po pala pangalan mo?" tanong ni Elias. Ginulo niya pa ang buhok nito bago sagutin ang kanyang tanong. "Raymond Agustin. Tawagin mo na lang akong Kuya Ray." Nakangiting pagpapakilala niya. "May Ray din po ako sa pangalan pero di naman po yun yung palayo ko. Kaya sige po, Kuya Ray na lang po tawag ko sa'yo." Paliwanag ni Elias sa kanya bago siya nito hatakin papasok sa kanilang bahay. Hindi maintindihan ni Ray ang pamumuo ng kaba sa kanyang dibdib habang inaantay si Elias na balikan siya nito sa may sala. Nagtataka din siya dahil walang gaanong picture na nakadisplay doon. Maliit ito kumpara sa kanyang unit pero mukhang sasakto na ito sa 3 tao. Halos hindi na may hakbang ang mga sariling paa habang nakatingin sa babaeng nasa kanyang harapan. Maski ito ay tuluyang naglaho ang mga ngiti sa labi. Kagaya niya'y bumabakas din ang gulat sa mukha nito. Bumabalantay din sa mga mata nito ang bagay na hindi niya maintindihan. "Anika?" Hindi makapaniwala ang kanyang sambit. Naninibago siya kung paano niya banggitin ang pangalan nito. Ngunit nandoon pa rin ang pananabik niya habang nakatingin dito. "Ray? Paano? Anong ginagawa mo dito?" Gulat na sabi ni Anika sa kanya. Tuluyang nabagsakan ang mga luha sa mata ni Ray. Kusang tumawa at naglakad ang mga paa papalapit dito. Tuluyan niya hangang niyakap ito ng mahigpit. Tila sampal naman para kay Anika ang mga alaalang bumabalik sa kanyang isipan. Alaalang pilit niyang ibinaon sa limot sa loob ng 6 na taon. Bata pa lamang si Anika ay tinuruan na siya ng ina na ang bawat bagay daw sa mundo ay panandalian lamang, na ang lahat ng mga bagay ay mayroong hangganan. Pinaintindi ito sa kanya ng kanyang ina na mga bagay na iyon ay magmula ng pumanaw ang kanyang ama sa sakit nitong lung cancer. Kagaya na lamang ng pag-ibig ng mga magulang ang panandaliang bagay na sinasabi nito. Hindi rin kasi nagtagal magmula ng pumanaw ang ama ay nalaman niya na lang na may bagong nobya ang kanyang ina. Mahirap tanggapin ang bagay na iyon para kay Anika, kaya sa murang edad ay nagawa niyang iwan ang kanyang ina. Naging palaboy-laboy siya noon hanggang sa makilala naman niya ang mag-asawang Edita at Lorenzo. Nagawa siyang kupkupi ng 2 matanda at pag-aralin. Hanggang sa siya'y nasa kolehiyo ay pumanaw naman ang matandang lalaki at hindi rin naman kinaya ng matandang babae ang depresyon kaya't kalaunan ay pumanaw din ito. Pagkatapos ay muling umalis si Anika.
Tulad ng dati ay tinakbuhan niya ang kanyang problema. Huminto siya sa pag-aaral at nagtrabaho sa paborito niyang bakery. Doon niya nakilala ang kanyang nobyo. Ray, umuulan na. Bakit sinundo mo pa ako? Yan tuloy, basang-basa ka. Sermo ni Anika sa nobyong si Ray. Ngumiti lang ito sa kanya kaya napairap siya. Akmang yayakapin pa siya nito nang sapuhin siya sa mukha nito para mapigilan ito. Naku Ray, basa ka. Mamaya ka na yumakap. Aniya at saglit na may kinuha saka inabot ito kay Ray. Ito tuwalya, magpatuyo ka. Ngumuso naman ang binata sa ginagawa niya at nagmamadaling nagpunas. Palihim pang napahalakhak si Anika dito para kasing bata kung kumilos ang binata kapag kaharap siya. Pero pag wala naman siya ay animoy siga ito kung umasta. Oo nga pala mahal. Malambing na sabi nito habang pinupunasan ang kanyang buhok. Pinasadahan ni Anika ng tingin si Ray habang inaantay ang sasabihin nito. Ipapakilala na kita kila mama sa linggo sana kung okay lang sa'yo. Mahabang sabi nito. Saglit na napahinto si Anika sa sinabi ng kanyang nobyo. Nandoon na naman at namumuo ang kaba sa kanyang dibdib. Unang nobyo pa naman niya ang binata at 3 taon na din niya itong nobyo. Nagpaplano na din ang mga itong magpakasal at magkaroon ng pamilya. Ngunit hindi niya pa rin nakikilala ang mga magulang nito. Idagdag pa na may sorpresa rin siya para dito. Huminga ng malalim si Anika at tumingin ito. Maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago tumango rito. Ganun kasi siya kasigurado sa binata kahit pa nandoon ang pangamba dahil sa mga tinuro ng kanyang ina noon. Sige mahal, gusto ko ring makilala sila tita. Masayang sabi niya dito. Lumapit sa kanya ang nobyo at niyakap siya ng mahigpit. Ginawaran din siya nito ng isang matamis na halik sa noo bago sa labi. Pangako mahal, kapag nakilala ka na nila mama, ihahanda na natin ang kasal. Mahinang usal nito. Mahal na mahal kita. Pagkatapos nun, ay bumalik na muna si Anika sa kanyang trabaho. Pilit niyang tinututok ang atensyon sa trabaho kahit pa nandoon ang takot sa kanyang puso. Nagawa niya pang ngumiti kay Ray upang maipakita na ayos lang siya. Ayaw niya ring mag-alala ito. Sana lang ay hindi magkatotoo ang mga sinabi ni ina sa kanya noon. Mabibigat at malalim na hininga ang pinapakawalan ni Anika. Humigpit na din ang pagkakahawak niya sa kamay ng nobyo habang nag-aantay sila sa labas ng malaking pinto. Dumating na ang araw ng linggo at katulad ng napag-usapan ay nandito ngayon sila sa bahay ng magulang ni Ray upang ipakilala siya nito sa kanyang mga magulang. Relax mahal, hindi nangangain ng mga magulang ko. Malumanay na sabi ni Ray. Ngumiti pa ito sa kanya at napaiwas na lang ng tingin si Anika. Pareho silang natigilan sa kinatatayuan nang bumukas ang pinto at bumunga doon ang magandang babae. Ilang saglit lang ay lumapit si Ray doon upang bigyan ito ng mahigpit na yakap. Namiss ko kayo ma. Saad ni Ray. Nanatiling nakatayo lang si Anika habang nakatingin sa mga ito. Maya-maya ay pinagsadlahan siya ng tingin ng babae. Nakataas ang kilay nito habang bumaba ang tingin nito mula ulo at paa. Bumitaw ang dalawa sa pagkakayakap at saka lumapit si Ray upang hapitin ang bewang niya papalapit dito. Mahal, si mama. Bulong ni Ray sa tenga niya bago nito muling lingunin ang ina. Ma, si Anika po. Girlfriend ko. Pagpapakilala nito sa kanya. Pilit ngumiti si Anika dito at ilang segundo lamang ay umabot ang ekspresyon ng mukha nito sa kanya bago ito lumapit at binigyan siya ng beso. Hay po tita, utal na sabi ni Anika dito. Tinanguan lamang siya ng ginang at naunang pumasok sa loob. Nagdadalawang isip pang humakbang papasok si Anika sa pinto dahil hindi komportable ang kanyang pakiramdam.
inalalayan siya ng nobya, si Ray, na maupo sa upuan at saka umupo naman sa tabi niya. Ramdam na ramdam pa din ni Anika ang mga tingin ng mga magulang ni Ray sa kanya. Nakakaramdam tuloy siya ng panliliit sa sarili nang dahil doon. So, I heard na hindi ka na nag-aaral. Finished in school? Ano course mo? Tanong ng ginang habang sumasandok ng pagkain. Matinding napalunok si Anika bago tumingin dito. Hindi na po ako nag-aaral, hindi pa ho ako graduate. Utal at kinakabahang sagot ni Anika. Ramdam niyang natigilan ang ginang sa ginagawa at kunot noong tumingin sa kanya. What? Drop out? Ganon? Baka naman marami kang record sa guidance. Gulat na tanong ng ginang na medyo may pagkasarkastika. Napayukong muli si Anika dahil sa sinabi nito. Ma, awat ni Ray sa kanyang ina. Kinuha nito ang kamay ni Anika at pinisil iyon. Sinisiguro nito kung ayos lamang siya. Pinalot ng katahimikan ang hapag hanggang sa dumating ang pagkain. Hinayaan lang siya nitong kumain, ngunit nandoon pa rin ang mga mapanghusgang tingin ng mga ito sa kanya, na tila ba sinasabihan siya ng pagiging ignorante. Oo, bago kay Anika ang mga pagkaing nakikita, ngunit hindi naman ibig sabihin nun ay ignorante na siya. Nang matapos silang kumain ay mabilis na nagpaalam si Ray sa mga magulang nito. Hindi na rin nagawa ni Anika ang bagay na iyon sapagkat alam niya na ang mga tingin nila ngayon sa kanya ay puno ng pandidiri. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ang labas ng bintana ng kotse ni Ray at sunod-sunod na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ayos ka lang ba, mahal? Pagpasensyaan mo na sila, mama, ha? Nag-aalalang sabi nito. Ngumiti siya dito at tumango. Ayos lang naman at naiintindihan ko. Tipid na sabi niya at muling itinoon ang pansin sa bintana. Ilang minuto siyang ganon hanggang sa napansin niyang huminto sila sa tapat ng bakery na kanyang pinagtatrabahuan. Nagtataka man, ngunit sinundan niya lang ng tingin ang nobyo habang naglalakad ito papasok doon. Ilang saglit din ay lumabas na din ito na may dalang paper bag. Mahalo, sabi nito sa kanya habang inaabot yon sa kanya. Kumunot ang noo ni Anika at nagdadalawang isip na tinanggap iyon. Buksan mo na, mahal. Alam kong magugustuhan mo yan. Tila nagliwanag ang mukha ni Anika nang makita ang laman nun. Ang kanyang paboritong blueberry cheesecake. Sakto dahil nagkikrave siya dito. Nilingon niya si Ray. Binigyan siya nito ng malawak na ngiti at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, mahal. Mahina ang usal niya. Ramdam niyang mas humigpit ang yakap sa kanya ng binata. Kahit ano, para sa iyo, mahal. Ilang linggo makalipas noon ay nanatili sa kondo nila si Anika. Hindi muna siya pumasok dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ngayon ngang mga nagdaang araw. Kakatapos niya lamang maglinis noon nang dumating ang mga magulang ni Ray. Maayos niyang inisikaso ang mga ito. Upo na po kayo, paghahanda ko lang po kayo ng tubig. Tubig? Wala ka na bang iba pang kayang i-offer? Ang cheap mo naman. Singhal ng ina ni Ray bago siya nito inirapan. Sorry po, ano po bang gusto ninyo? Pilit na pinapatatag ni Anika ang kanyang sarili. No need, hindi rin naman kami magtatagal. Walang kagana-ganang sabi nito sa kanya. Inabot din nito sa kanya ang pulang sobre. Basahin mo. Nanginginig ang mga kamay ni Anika habang dahan-dahang binubuksan ang laman ng sobre. Wedding invitation? Kunot noong tanong niya habang namumuo ang kaba. Nagdadalawang isip tuloy siyang basahin ang mga nakasulat doon. Pero nakatingin sa kanya ang magulang ni Ray. At tila ba pasan ni Anika ngayon ng mabigat ang mundo. At dahan-dahan ding umagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Panyo po?
utal na tanong niya dito. Ngumiti ang ina ni Ray sa kanya. Oo, iha. Ikakasal na si Ray kay Bianca. Kaswal na sabi nito. Mas mabuti siguro kung aalis ka na dito. Hindi naman kasi kailangan ng anak ko ang hampas lupang katulad mo sa buhay niya. Pabalang nasabi nito sa kanya. Kung ayaw mong maniwala at kulang pa sa iyong ebidensya, saad nito, bakit hindi natin tawagan ng anak ko? Dagdag niya. Mabilis din itong kinuha ang telepono at tinawagan ang anak. Nagawa pang i-loudspeaker nito ang tawag para pakinggan niya. Bakit po ma? Tanong ni Ray sa kabilang linya. Mangangamusta lang anak, di ba kasama mo si Bianca? Tanong niya dito. Ilang sandali nilang inantay ang sagot nito hanggang sa marinig nilang bumuntong hininga si Ray. Opo ma, nandito siya at ang kulit nga eh. Inaantay ko lang siyang makapagsukat ng mga damit na binili niya. Uuwi din kami pagkakain namin ng dinner. Mahabang paliwanag ni Ray. Sumilay ang ngisi sa labi ng ina nito. Nakaramdam si Anika ng panlulumo. Ang naalala kasing sabi ni Ray sa kanya ay may importante itong gagawin, kaya hindi siya nito masasamahang mag-dinner ngayon. Hindi niya naman inaasahan na ito pala ang importanteng bagay na sinasabi ng binata. Mas importante kaysa sa kanya. Nag-e-enjoy naman kayo? Tanong pa ng ginang sa anak. Opo ma, sobra. Ngayon ko lang po kasi ulit nakasama to si Bianca. Masaya at walang palikoy-likoy na sabi ni Ray sa kabilang linya. Parehong nagpaalam ang mga ito at binaba na ang tawag. Tuluyang napaupo si Anika sa sinabi nito. Kailan ka aalis iha? Mauna na kami ha? Sabi ng ginang. Inalalayan pa siya ng asawa sa paglabas. Pagkatapos noon ay walang pag-aalinlangan na niligpit ni Anika ang kanyang mga bagahe. Hindi niya pa rin lubos na maisip ang ginawa ni Ray sa kanya. Hindi niya alam na nagpakatanga na pala siya dito at ngayon ay nagawa siyang lokohin nito sa kanyang likod. Wala siyang iniwan na kung ano at tuluyang umalis sa kondo. Umiiyak siya habang pinaparamdam ang mga dumadaang sasakyan. Sumabay na din ang biglaang pagbuhos ng ulan. Taxi na lang ang nasakyan papuntang terminal. Wala siyang kaide-ideya sa pupuntahan ngunit ito lang ang naiisip niyang paraan para takasan muli ang kanyang problema. Tama nga ang ina, sapagkat walang permanente sa mundo, maging ang pagmamahalan nila ni Ray. Ngunit hindi pa man siya nakalalayo nang biglang sumabog ang sinasakyan nilang sasakyan. Ramdam ni Anika ang hapdi ng kanyang katawan habang pilit na itinatayo ang sarili sa mainit na loob nito. Ilang sandali lang ay tuluyang bumagsak ang talukap niya at nandilim ang lahat ng kanyang nasa paligid. Nandoon ang pamumuo ng kirot sa puso niya at ang unti-unting pagsikip ng kanyang dibdib habang inaalala ang mga bagay na iyon. Dapat ay hindi na siya nahanap ni Ray dahil alam niyang matagal na siyang patay sa alaala nito, katulad ng nais ng nanay nito. Bakit? Bakit nag-cross ulit ang landas nilang dalawa? Mama? Nag-aalalang sabi ni Elias bago lumapit sa kanya. Doon pa lamang ay alam niya na ang iisipin ni Ray. Kitang-kita niya kung paano magpalipat-lipat ang tingin ni Ray sa kanilang dalawa ni Elias. Anak ko siya? Hindi makapaniwalang sabi ni Ray. Bagay na gustong-gustong itanggi ni Anika ng mga oras na iyon. Ngunit unti-unting nanlalabo ang mga mata niya at napahawak sa kanyang sentido. Tila nag-umpisang umikot na naman ang kanyang paningin. Madalas niya nang maramdaman ito noong mga nakalipas na araw. Sa isang saglit lamang ay tuluyang dumilim ang paligid at nawalan siya ng malay. Narinig niya pa nga ang pagtawag ni Ray sa kanyang pangalan at ganoon din ang pagtangis ng kanyang anak na si Elias.
hindi mapakali si Ray habang nagpapaikot-ikot sa lobby ng hospital. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Anika at kay Elias na naiwan niya naman sa bahay kahit na gusto nitong sumama. Ilang oras na siyang nandito, ngunit wala pa rin siyang natatanggap na balita. Makalipas ang ilang araw ay na-diagnose na may ulcer si Anika. Mas malala ito kumpara sa natural na sakit ng karamihan at kinakailangang maoperahan. Hindi naman nagdalawang isip na pumayag si Ray dahil alam niya sa sarili na ngayon, sa pangalawang pagkakataon ay hindi niya hahayaang mawala si Anika sa kanyang tabi. Ilang linggo din ang tinagal bago tuluyang isagawa ang operasyon at inabot naman ng buwan ang pagpapagaling ni Anika. Hindi kahit isang beses na umalis sa tabi niya si Ray. At kung meron man ay uuwi ito para asikasuhin naman si Elias. Hindi pa rin nasasabi ni Anika na anak nga ni Ray ito at hindi niya pa rin naikukwento kung bakit niya ito iniwan. Isa pang kinakatakot ni Anika ay ang maramdaman muli ang pagmamahal niya kay Ray. Pero ang pagkakamali niya ay inakala niyang wala na ito. Hindi pala dahilan ang mga nakalipas na taon upang makalimutan niya kung gaano kamahal ang lalaki. Malalim pa rin ang nararamdaman niya dito kagaya ng mga titik na ibinibigay niya ngayon dito. Pasensya na ha, puro may sabong pinapakain ko sa'yo. Paghingi ng paumanhin ni Ray habang sinusubuan siya ng sopas. Ayos lang. Tipid na sagot ni Anika at hindi inaalis ang tingin sa mga mata ng binata. Yung anak pala natin, isasama ko bukas para makasama din natin. Masayang saad ni Ray at natigilan si Anika. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Paano? Nahihirapang tanong niya. Lumingon sa kanya si Ray at ibinaba ang mangkok sa side table ng kanyang higaan. Paano ko nalaman? Pabalik na tanong niya kay Anika. Marahan naman itong tumango sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ray bago muling magsalita. Ang totoo, hindi ko alam. Hindi ako sigurado pero... Sandali itong natigilan at kitang-kita ni Anika ang mga nagbabadyang luha sa gilid ng mga mata ni Ray. Nung una ko palang na nakita si Elias na bumibili ng paborito mong cake, iba na agad naramdaman ko. Nandoon yung pananabik, Anika. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang sa tawagin kanyang mama. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko dahil tinawag niya ng ganun ng babaeng mahal ko. Pero nangingibabaw pa rin at nararamdaman kong ako ang papa niya. Mahabang paliwanag ni Ray bago magsimulang umiyak na parang bata. Kusa namang gumalaw ang katawan ni Anika at niyakap ito. Ayos lang din naman sa akin kung hindi ako yung tatay niya. Tatanggapin ko. Magpapakamatay. Hindi mo naman kailangan niyang gawin, Ray. Putol ni Anika sa kanya. Ikaw yung tatay na Elias. Iniwan kita na nasa sinapupunan ko siya. Dagdag niya. Huminga siya ng malalim at unti-unting ikwinento kay Ray ang mga nangyari noon. Ayaw niyang itago pa iyon sa kanyang taong minamahal. Hindi ngayon at hindi na rin sa hinaharap. Mahalagang malaman ni Ray ang mga bagay na iyon dahil alam niyang marami siyang naging kasalanan sa lalaki. Lalo pat napakamangmang niya dahil iniwan niya ito noon. Napaliwanag na din naman sa kanya ni Ray ang totoong nangyari dati at hindi na nito gusto na magpakasal pa sa iba maliban sa kanya, kaya iniwan niya na ng tuluyan ang mga magulang nito. Makalipas ang ilang buwan, naghiyawan ang mga bisita nila matapos na sabihin ng pari na sila ay ganap ng mag-asawa. Hindi naman inaasahan ni Anika na sa paglipas na ilang taon ay matutupad ang kasal na pangako nila sa isa't isa.
Nagpapasalamat siya. Mabilis na tumakbo papalapit sa kanila ang anak na si Elias. Inupo niya ito sa kandungan niya habang si Ray naman ay sinusubuan siya ng kanyang paboritong cake bago siya bigyan ng halik sa labi. Salamat mahal ko. Salamat sa masayang pamilya na binigay mo sa akin. Kahit na sa matagal na panahon, nakangiting sabi ni Ray sa kanya. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.